sa mga kasinungalingang binuo ko upang bigyang kahulugan ng buhay at maging panglibangan para sa'yo. Kampante ka ba sa aking mga tawa? Ganito ba dapat upang maging kaaya-aya? Miriam, niloloko mo sarili mo. Sa tingin mo ba magbabago siya? Kakatuwa ka na. Hindi ka kasi babae. Sinabi niyang hindi ka niya. Huwag sana maputol sa aking ayos. Pagkus, igyang pansin ang aking puso. Puno ng puot. Ilaw ng tahanan. Pasakit na sa aking pasan-pasan. Natili ako sa iyong tabi. Tanan ng lahat ng ating mga pangarap. Mga salita mong kahit aking anak hindi sinanto. Galos sa bumabalot sa balat ko bawat kanto. Higping kailan may hindi dininig. Mga panalangin kong tanging sahigang nakarinig. Diyos ang naging sentro. Nagbulag-bulagan sa pagmamahal. Taig ko pa ang isang taong nasa likod ng rehas ng kulungan. Pangitain, kailan may hindi napusog sa aking mga hiniain. Hanggang kailan? Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Karaniwang karahasan na nararanasan ng mga kababaihan at mga bata ay sexual na pang-aabuso, bullying, pang-aalipusta at human trafficking. Ito ay mga hindi makatarungang pananamantala sa kanilang katawan at damdamin. Kasama na dito ang paulit-ulit na pangmamaliit o pananakit, pagmamalupit sa kanilang pagkatao at ang pagbebenta at sapilitang pagtatrabaho, lalo na sa konteksto ng sexual na paraan. Ayon sa Gender and Development Council, bagaman ang karahasan ay isang panganib para sa lahat, mas kadalasang nararanasan ito ng mga kababaihan at mga bata sa kadahilanan na sila'y madaling manipulahin at mapaniwala. Dagdag pa dito, hindi sapat ng kanilang kakayahan upang manindigan at proteksyonan ng kanilang sarili laban sa karahasan. Karaniwan sila'y nahahadlangan ng takot na humingi ng tulong, kaya't nananatili silang nakakulong sa tahanan ng karahasan. Ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 ay batas na nagpaparusa sa mga maabusong individual sa loob ng pamilya at intimate relationships. Isinaad rin dito na ang karahasan laban sa mga kababaihan at mga bata ay malubhang krimen sa lipunan. Sa karahasan at pang-aabuso, ang trabaho ng pulis ay nag-iiba mula sa pagpuksa tungo sa pamamagitan. Ayon sa Gender and Development Council, ang pamahalaang lokal ay dapat magdaos ng pagsasanay ukol sa tamang pakikitungo at suporta sa mga biktima ng pang-aabuso at karahasan. Bukod dito, dapat palakasin ang paghahatid ng serbisyo at gawing mas madali ang komunikasyon, lalo na para sa mga kababaihang nasa laylayan ng lipunan. Maaring itong makamtan sa pamamagitan ng masusing pagsusuri o sa pamamagitan ng social media. Pinahayag ng Quezon City Gender and Development Council
na ang mga bata na nakakaranas o nasaksihan ng emosyonal, pisikal o sexual na pang-aabuso ay mas may posibilidad na magkaroon ng mga isyu sa kalusugan habang sila ay tumatanda. Kasama rito ang mga kondisyong pang-mental tulad ng anxiety at depression. Ang epekto ng karahasan ay maaaring magdulot ng pangmatagalang pinsala sa pisikal at mental na kalusugan ng mga kababaihan. Bukod sa kanilang sarili, maaaring naaapektuhan din ng kanilang pamilya, komunidad, kalusugan ng mga bata at posibleng kasama ang pagkawala ng tirahan at trabaho. Narito ang ilang makakatulong na payo mula sa Quezon City Gender and Development Council para sa mga taong nais tulungan ang kanilang kaibigan o miyembro ng pamilya na nakaranas ng sexual assault o pang-aabuso. Ipahayag ang pagmamalasakit at pag-alala. Ipabatid sa biktima na naniniwala ka sa kanila at hindi sila nag-iisa, sapagkat handa kang suportahan sila sa kahit anumang pagdadaanan at pinagdadaanan nila. Maaari mo ring gamitin ang mga salitang ito. Naniniwala ako sa iyo, hindi mo kasalanan ang nangyari, at maaari kang humingi ng tulong upang palakasin ang kanilang loob. Ipabatid sa kanila na hindi nila kailangan dumaan sa ganito ng nag-iisa. Bigyan sila ng oras at space na kailangan nila. Huwag pilitin ang biktima na magsalita agad-agad. Unawain ang sensitibong kalikasan ng pang-aabuso at bigyan sila ng panahon at pagkakataon kung kailan sila'y handang magkwento o magsalita. Maging maunawain, hindi agad nawawala ang epekto ng trauma sa isang naabuso. Unawain na ang proseso ng paghilom at ang mga epekto nito ay maaaring magtagal ng mahabang panahon. Hikayatin na mabigyan ng agarang medikal na atensyon. Mahalaga ang pagbibigay suporta sa biktima na gawin ang kinakailangang bahagi, lalo na kapag kaugnay sa sexual assault. Ang agarang medical care ay critical na bahagi at inirekomenda na agarang makuha sa loob ng 24 hanggang 36 na oras. Mahalaga ang pagpapaliwanag sa kahalagahan at buong proseso ng pagkolekta ng ebidensya ng isang ospital. Panatilihin ang confidentiality. Sa pangangalaga ng confidentiality, mahalaga pagbibigay respeto sa privacy ng biktima. Irespeto kung anumang impormasyon na kanilang ibabahagi ay hindi makakalabas ng walang pahintulot galing sa biktima. At parating gagalangin ang nais ng biktima kung anumang dapat mong sabihin o gawin kung sakali mang may magtanong.